Okay, isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Pagpalain nawa tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sana po mga kapatid, samahan niyo ako sa ating pag-aaral sa araw na ito. At loobin nawa ng Diyos na kayo ay matuto o makinabang sa mga aral na ating babalikan. Ang mga aral nito mga kapatid na aking pong isi-share sa araw na ito ay hindi po bago, kundi mga natutunan na po natin dito sa ilalim ng ating iglesia sa Police of Christ, Grace Fellowship. Kaya lang po, minarapat kong sariwain natin yung mga aral na ito. Na habang tayo po ay nasa quarantine, ay balikan natin yung mga aral na baka nga nakalimutan na natin. At sa pagkakataong ito, napakagandang balikan natin. Baka sakaling mayroon tayo uling mapupulot ng mga aral sa mga pinag-aralan natin yung mga nakaraang mga panahon. At bago tayo magpasimula ng ating pag-aaral, samahan niyo ako sa ating panalangin at humingi tayo sa Diyos ng kanyang biyayang karunungan upang tayo turuan sa ating pag-aaral sa araw na ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ni Jesucristo. Labis-labis po muli, Ama, ang aming pong pasasalamat na nagkaroon po kayo, Diyos, ng pagkakataon, Panginoon, upang muling makapag-aral sa iyong mga dakilang mga salita. Salamat, O Diyos, sa lahat, sapagkat itong panahon, Panginoon, na muli na naman naming sariwain, O Diyos, sa lahat, ang mga aral, Panginoon, na natutunan na po namin. At sana, Panginoon, sa aming pagsariwa sa mga aral na ito, Panginoong Diyos, ay muli po kaming makakuha, Panginoon, ng mga karunungan o biyayang makapagpapalakas sa aming pananampalataya. Sukuyin mo na sa amin, O Diyos, ang iyong Santong Espiritu. Isang patuloy, Panginoong Diyos, na nagturo po sa amin kung ano po ang dapat po namin matutunan sa araw na ito. Ama, biyaya mo, Panginoon, ang pangunawa, ang mga kapatid kong makikinig. At gawin din po, Diyos, sa lahat. Muli na, Ama, itago mo ako sa likod. Ikaw na muli ang kanilang makita. At ang karunungan mo, Diyos, ang patuloy mong ipahiram po sa akin. At muli, Panginoon, ang masalita mo o panggagamitin ko, Panginoon Kristo, sa aming pag-aaral sa hapong ito. Maraming pong salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Praise God. Tandaan niyo po, we are meant to ship unang-una because we have the responsibility. Ito ay a responsibility sa stability of the church. Mapanatili po yung remaining of the church kasi pag hindi natin ginawa, the church will collapse. His name
So magandang hapon muli mga kapatid, magandang araw sa ating lahat. Pagpalain tayo ng walang Diyos sa ating pag-aaral sa hapong ito. Sana po subaybayan niyo po ang mga pangangaral na ito sapagkat ang aral na ito ay magiging series po siya. Ito po ay aral po ng ating iglesia, ng Fullness of Christ Grace Fellowship tungkol po sa God's Plan of Salvation. Napakahalaga siguro mga kapatid na sariwain natin kung ano ba talaga yung plinano ng Diyos para sa ating kaligtasan. At siguro ang aking pong may tutulong mga kapatid ay sa bawat sa atin ay lalo nating mapaigting, lalo nating makita kung tayo po ay talagang nakatitiyak na sa ating kaligtasan. At ang paraan siguro dito, balikan natin yung mga aral na ating po napakinggan na. At samahan niyo ako muli mga kapatid. At sana subaybayan niyo po, katulad sinabi ko kanina, subaybayan niyo po ang pangaral nito sapagkat magiging series na po ang ating pag-aaral tungkol sa God's Plans of Salvation. So, una po, tignan po natin yung unang aral. Ito po yung unang ating pag-aaralan sa hapong ito. Ano ba yung kalagayan ng tao bago pumasok ang kasalanan? So, kung tignan po natin mga kapatid, kung balikan natin yung dati nating kalagayan, ano ba ang kalagayan ng tao bago pumasok ang kasalanan sa sanlibutan? Una po, kung tignan po natin mga kapatid, ang magiging tanong natin dito ay, ano bang kalagayan ng tao bago pumasok ang kasalanan sa sanlibutan? Pag binasa po natin sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 27, ganito po ang nasusulat. Kaya nilikha ng Diyos ang tao na lalaki at babae ayon sa kanyang wangis. So kung tignan po natin mga kapatid, bago po pala pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, sabi mo ng Bible, man was created in the image of God. Ang tao pala ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis o larawan. At ang magiging tanong po natin ngayon mga kapatid dito ay, ano ba yung wangis ng Diyos? Ano yung image ng Diyos na doon nilalang ang tao? Pag tinignan po natin dito sa aklat pa rin ng Genesis chapter 1 verse 23 hanggang 24, sabi niya, ang dapat ninyong isuot, kung tignan po natin dito pala sa Efeso chapter 4 verse 23 hanggang 24. Sabi niya, ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na lilikha o kalarawan ng Diyos at nahayag na matuwid at banal sa mamumuhay ayon sa katotohanan. Kung tignan po natin yung sabi ng Apostol Pablo dito, ang tao ay nilalang Diyos ayon sa kanyang larawan. At ano ang larawan ng Diyos? Sabi dito, at nahayag sa matuwid. So kung tignan natin po pala mga kapatid, ang tao nilalang ng Diyos ayon sa kanyang kalarawan bilang, sabi nga doon, matuwid, righteous in nature. Una po mga kapatid, kung tingnan po natin pala, ang kalagayan pala ng tao bago pumasok ang kasalanan sa libutan, ang tao ay nilalang ng Diyos, righteous in nature. At hindi lamang po yun, sabi ng kasulatan, nahayag sa matuwid at banal. So pangalawa po mga kapatid, ang tao pala ay nilalang ng Diyos in holy nature. Nilalang tayo ng Diyos bago pumasok ang kasalanan sa libutan bilang banal. At hindi lamang yun, kung tignan po natin, ang tao nilalang Diyos ayon sa kanyang larawan. Sabi nga doon sa Mangaral, chapter 7, verse 27, ang tao ay nilalang ng Diyos na mabuti, good in nature. Ang tao pala, bago pumasok sa libutan, nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan in good nature. Sabi doon sa Mangaral, ay nilalang ng Diyos ang tao na mabuti. Kaya lang ang tao ay humanap ng kata. At kung tituloyin po natin yung pagbasa, ang Diyos, nilalang niya ang tao ayon sa kanyang larawan, hindi lamang, kung tignan po natin, good in nature, siya ay righteous, truthfulness in nature. Sabi nga doon, kayo magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos, na nilalang sa katwiran at kabanalan at katotohanan. Pag binasa po natin mga kapatid sa King James Version, nakita po natin, ang tao ay nilalang ng Diyos sa katwiran, kabanalan, at katotohanan. Righteous, truthfulness in nature. So kung di na po natin mga kapatid pala, ang kalagayan pala ng tao bago pumasok ang kasalanan sa libutan, siya po ay righteous in nature, holy in nature, good in nature, at righteous and truthfulness in nature. Kung tignan po natin mga kapatid, ang tao pala ay nilalang ng Diyos na perpekto. Kaya kung tignan po natin, balikan pala natin ang ating kalagayan nung unang panahon, nung hindi pa pumasok ang kasalanan, napakaganda pala ang kalagayan ng tao. Sapagkat kung tignan po natin, ang tao ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Nilalang niya na mabuti, nilalang niya na banal, nilalang niya na kutik na matuwid, nilalang niya nasa katwiran, nasa katotohanan. Kung titingnan natin mga kapatid pala, ang tao, bago pumasok ang kasalanan sa libutan, ang tao, ang kanyang kalagayan, ay perpekto sa harapan ng Diyos. So ano pa ang kalagayan ng tao bago pumasok ang kasalanan sa libutan? Kung tignan po natin, dito po sa Genesis pa rin, chapter 28, o sa
chapter 1, verse 28 hanggang 30. Sabi dito, kayo nga ang mamahalin nito. Pangalawa po, nakalagayan ng tao bago pumasok ang salibutan. God exalted His creation. Itinaas pala ng Diyos ang tao na kanyang nilalang. Bukod sa ang tao ay nilalang niya ayon sa kanyang larawan at wangis, ang tao ay inilagay ng Diyos sa isang mataas na kalagayan. Sabi doon, sa verse 28, kayo nga ang mamahalin nito. God given man a power over God's creation. Binigyan pala ng Diyos ang tao ng karapatan upang pamahalaan ang kanyang lahat ng mga nilikha. So kung tinatat mo natin mga kapatid pala, ang kalagayan pala ng tao bago pumasok sa libutan ay itinaas siya ng Diyos. At hindi lamang yung mga kapatid, hindi lamang ang tao ay binigyan ng kapangyarihan upang pamahalaan ang linikha ng Diyos. Ang Diyos itinaas ang kanyang nilikha. Binigyan niya ng mandate, God-given mandate, no? A man to rule the earth. Sabi nga doon sa verse 28, at binasbasan niya sila at kayo ang mamahala sa buong mundo at pamahalaan ninyo ang lahat ng mga hayop. So kung tingnan natin pala mga kapatid, no? Bago pumasok pa lang ang kasalanan sa libutan, ang tao ay hindi namang lilang ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Ang tao ay hindi namang binigyan ng Diyos ng mataas na kalagayan. Binigyan niya ang tao ng karapatan upang pamahalaan ang lahat ng lilikha ng Diyos. At hindi lamang yun, binigyan niya ang kapamahalaan ang tao upang pamahalaan ang buong salibutan. Sabi nga doon, God given mandate to rule the earth. Binibigyan ng Diyos ng karapatan ng tao upang pamahalaan ang buong salibutan. At hindi lamang yung mga kapatid, ano ba ang kalagayan ng tao bago pumasok ang kasalanan sa libutan? No? Hindi lamang ang Diyos, nilalang niya ang tao ayon sa kanyang larawan. Hindi lamang ang tao ay itinaas ng Diyos para mamahala sa kanyang mga nilikha. Sabi doon, ang Diyos ay inilagay niya ang tao. Man was placed in a very good environment. Inilagay pala ng Diyos ang tao, no? Sa isang napakagandang kalikasan. Para ano? Una po, kung bakit nilagay ng Diyos ang tao sa isang napakagandang kalikasan? To enjoy God's abundant provision. Sabi doon sa Genesis chapter 2 verse 9, pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy dahil napakagandang pagbasdan at masarap ang bunga. So kung tingnan natin pala mga kapatid, napakaganda pala ang kalagayan ng tao noon. Bago pumasok ang kasalanan sa libutan, ang kalagayan pala ng tao ay inilagay ng Diyos sa isang napakagandang environment. Para ano? Para ma-enjoy niya yung God's abundant provision. At hindi lamang yung mga kapatid, hindi lamang yon ang ibinigay ng Diyos sa tao. Sabi doon sa chapter 2 verse 15, pinatirihan ng Panginoong Diyos halaman ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. So kung tignan po natin pala mga kapatid, ang tao pala inilagay ng Diyos sa magandang kalikasan sapagkat nais niya na ang tao ang mag-alaga sa mga nilikha ng Diyos. So kung tignan po natin pala, napakaganda pala ang kalagayan ng tao noon nung hindi pa ang tao ay nagkasala. Talagang kung tignan natin, walang ibang gagawin ng tao kundi i-enjoy lang sana yung provision ng Diyos. Alagaan lang sana yung mga linikha ng Diyos. At hindi lamang yun, kung tignan po natin, kung bakit inilagay ng Diyos ang tao sa isang napakagandang environment sapagkat nais ng Diyos, sabi nga doon sa chapter 2 verse 8 hanggang 14, to live fellowship with God and also given them a command. Kung tignan po natin kung bakit pala inilagay ng Diyos ang isang tao sa napakagandang kalikasan, sapagkat nais niya na makapiling ng Diyos lagi ang tao at binigyan niya ng utos upang sa ganun alagaan at kalingain ang nilalang ng Diyos. Kung tignan po natin mga kapatid, napakaganda po pala ang kalagayan ng tao bago po pumasok ang kasalanan sa libutan. Ulitin ko mga kapatid, ano ba ang kalagayan ng tao bago pumasok ang kasalanan sa libutan? Una po, ang Diyos, nilalang niya ang tao ayon sa kanyang larawan. At hindi lamang ang Diyos, nilalang niya ang tao ayon sa kanyang larawan. Ang Diyos, itinaas niya ang tao upang mamahala sa lahat ng mga linikha at pag-aari ng Diyos. At hindi lamang yun mga kapatid, ang tao ay inilagay ng Diyos sa isang napakagandang kalagayan upang enjoy yung mayamang provision ng Diyos, no? Para alagaan ang mga nilang ng Diyos at para laging maka-fellowship, makasama ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ganun pala, kung tignan po natin ang kalagayan ng tao dati. Nung hindi pa pumasok ang kasalanan sa libutan, ang tao, kung tignan po natin, ay perpekto. Lahat ng bagay na kung tignan po natin pangailangan niya, ay hindi na po niya problema. Sapagkat yon ang unang plano ng Diyos talaga sa tao. Ngayon, ang tanong po natin ngayon mga kapatid, sa kabila ng lahat ng tao, napakaganda ang kanyang kalagayan. Sa kabila ng lahat ng tao ay nililang ng Diyos, itinaas ng Diyos, pinagpala ng Diyos, paano nakapasok ang kasalanan sa libutan? Ano ang naging dahilan bakit ang kasalanan ay pumasok sa tao? Kung tignan po natin mga kapatid, diyan sa Genesis chapter 3 verse 1 hanggang 7,
Ganito po ang nasusulat. Pag-aralan po natin ito. Ngayon sa lahat ng hayop na linikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatusok. Minsan tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng alinmang puno ng halamanan? Sumagot ang babae, makakain namin ng kahit anong bunga ng puroy dito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na sa gitna ng halamanan. Sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang sa bunga ng punong kahoy na iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi iyon ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang iyong isip at magiging katulad niya kayo na nakaalam kung ano ang mabuti at masama. At pinagmasdan ng babae ang puno. Napakaganda nitong tignan at bunga na parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. So kung tignan po natin mga kapatid, ito po yung kwento na kung paano nakapasok ang kasalanan sa libutan. Paano ba, ang tanong natin dito, paano nakapasok ang kasalanan sa libutan? Sa kabila ng lahat, na kung tignan mo natin, ang tao ay nilagay ng Diyos sa isang napakagandang lugar. Na-enjoy na lang dapat niya ang lahat ng bagay na nilang ng Diyos. At kung tignan po natin, hindi lamang yung pamahalaan na lang niya ang lahat ng mga bagay nilang ng Diyos. Pero paano nakapasok pa rin ang kasalanan sa tao? Kung tignan po natin mga kapatid doon sa verse 6, at ang punong kahoy na napakaganda sa paningin. Kung tignan po natin pala mga kapatid, una po kung bakit nakapasok ang kasalanan sa libutan. Woman was deceived by the serpent. Ang babae pala ay nadaya ng ahas. Sa paanong paraan nadaya ng ahas ang babae? Kung tignan po natin sa verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa Panginoon. Kung tignan po natin pala, isang paraan pala, no? Ang naging dahilan kung bakit nadaya ang babae o nadaya ng ahas ang babae. Una po, kung tignan po natin yung tinatawag na lust of the eyes. Kung tignan po, sabi doon sa talata niyo, sabi doon, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin. So, kung tignan po natin, ang ginawa ng kaaway, ipinakita niya kay Eva yung punong kahoy na yon. At nung nakita ni Eva, ang bunga ng punong kahoy na yon, sabi ni Eva, napakaganda sa paningin. At doon nakakita ang kaaway upang makapasok siya upang tuksoin si Eva. Kung nakita niya siguro yung reaksyon ni Eva, na parang nagandahan siya at nasarapan siya doon sa buong kahoy na yon. So, doon na yung nagpasimula na itinuloy-tuloy na ng kaaway upang madaya niya si Eva. Hindi lamang yung mga kapatid po natin. Isang dahilan kung bakit nakapasok ang kasalanan sa libutan at ang paraan ng pandaya ni Satanas, kung po natin, dito pa rin sa talatang ito. At sa palagay niya ay napakasarap ang bunga nito. Nung nakita po ni Eva, no, ang bunga ng punong kahoy ng pagkakailangan ng mabuti mo, sumasabi doon, napakasarap ang bunga nito. Yung tinatawag na by gluttony or greed. Kapag kapalang isang tao, kung tingnan po natin, nakikita niya, naaakit siya sa pamamagitan, kung tingnan po natin, na parang napakasarap sa kainin. Doon po, kung tingnan po natin, nagiging dahilan. Kaya si Satanas ay nadaya niya ang babae. At hindi lamang yung mga kapatid, sabi dito, yung lust of pride. No? Kung tingnan po natin, tuloy natin, naisin din niya, nakahanga-hanga ang maging marunong. Kaya kung tingnan natin mga kapatid, isang pala ng dahilan kung bakit nakapasok o nadaya si Eva dahil yung tinatawag na lust of pride. Nung nakita niya, nung sinabi ni Satanas, na sabi niya, hindi tunay na mamamatay ko sapagkat sabi niya, kung kayo kakain niyan ay matututo kayo at malalaman niyo ang mabuti at masama. At yun ang pumasok sa isip ni Eva. Nung pumasok sa isip niya, sabi niya, naisip din niya, nakahanga-hanga ang maging marunong. At hindi lamang yung mga kapatid, upang dahilan kung bakit nadaya si Eva, tinatawag na by disobedience, God's command. Yung pagsuway nila sa utos ng Diyos. So, paano nadaya, no? Ng ba? Nadaya ang babae o na-deceive ang babae sapagkat kung tingnan po natin, tinatawag lust of the eyes, gluttony, yung lust of pride, at saka yung disobedience of God's command. At mula noon mga kapatid, ano na ang naging kalagayan ng tao? Pagtingin lang po natin, ang tao mula noon, sila po ay nahawa ng kasalanan. Sabi nga doon sa Roma, chapter 5, no, verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa libutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil sa lahat ay nagkasala. So kung tignan po natin mga kapatid, ang tao pala, mula noong nadaya ng ahas si Eva, no, pumasok na ang kasalanan sa tao at sa sanlibutan. So kung balikan po natin yung ating pinag-aralan mga kapatid, ano ang kalagayan ng tao bago nilalang ang Diyos? O anong kalagayan ng tao bago pumasok ang kasalanan sa libutan? Una po, kung tingnan po natin ng tao, ang kanyang kalagayan ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Na anong larawan ng Diyos? Ang larawan ng Diyos ay banal, mabuti, at katotohanan. At di lamang Diyos ang kalagayan ng tao bago pumasok ang kasalanan sa libutan,
ang tao ay itinaas ng Diyos. Para ano? Na binigyan ng kapangyarihan sa lahat ng linikha ng Diyos. Na binigyan ng kapangyarihan upang pamahalaan ang buong sanlibutan. So ano pa ang kalagayan ng tao bago pumasok ang kasalanan sa sanlibutan? Ang tao ay nilagay ng Diyos sa isang napakagandang environment. Para ano? Ano ang kalagayan ng tao bago pumasok ang kasalanan sa sanlibutan? Una po, ulitin ko mga kapatid, ang tao, ang kanyang kalagayan bago pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, ang tao ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Para ano? Ano yung larawan ng Diyos? Nilalang ng tao. Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay totoo, at ang Diyos ay matuwid. Doon nilalang ng Diyos ang tao. At hindi lamang yung mga anong kalagayan ng tao bago pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, ang tao ay tinaas ng Diyos. Para ano? Upang pamahalaan ang lahat ng kanyang lilikha. At hindi lamang pamahalaan ang lahat ng lilikha, ang tao ay binigyan ng karapatan upang pamahalaan ang buong sanlibutan. At hindi lamang yung mga kapatid, ang kalagayan ng tao bago pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Ang tao ay nilagay ng Diyos sa isang napakagandang environment. Man was pleased in an environment which was all very good. Para ano? Para to enjoy God's provision. At hindi lamang yung mga kapatid, to take care of God's creation and to live in fellowship with God. Yun po ang kalagayan ng tao bago pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Pero ano po? Paano po nakapasok ang kasalanan sa sanlibutan? Sapagkat si Eva, ay nadaya ng ahas. Paano nadaya sa iba? Dahil tinatawag na lust of the eyes, yung greed, lust of pride, at disobedience sa commandments of God. Kaya mga kapatid, mula noong si Eva at si Adan ay nadaya, kumain sa pinagbabawal ng Diyos, ang tao na po ay nahawa na ng kasalanan at doon na pumasok ang kasalanan sa libutan. At sabi nga sa Roma, kung tignan po natin, ang tao ay nagkasala, lahat ay nagkasala, at ang lahat ng tao ay namatay. So, yun na po ngayon ang kalagayan ng tao. Pagkatapos na pumasok ang kasalanan, yun na po ngayon ang kalagayan ng tao. Ang tao ngayon sa harapan ng Diyos, kung tignan po natin, mula nung nagkasala si Adan sa Eva, ang tao ay nagpasimulang naging marumi sa harapan ng Diyos para sa lahat. Mga kapatid ko, tignan po natin, napakaganda pala ang kalagayan ng tao nung una. Bago pumasok ang kasalanan sa libutan ng tao, kung tignan po natin, ang tao ay nilalang ng Diyos na matuwid, perfecto. Inilagay niya sa isang napakagandang lugar para enjoy na lang lahat ng mga likha ng Diyos. Kaya lang ang tao nadaya sa kabila ng lahat na napakagandang kalagayan ng tao. Ang tao ay nadaya pa rin. Sa anong dahilan? Sapagkat ang tao ay nadaya. So paano siya nadaya? Sapagkat kung tignan po natin, yung lust of the eyes. Ang tao ay natutugso kapag nakikita niya yung mga bagay na parang napakaganda. At hindi lamang lust of the eyes, kung tignan po natin, yung ating pangangailangan, yung lust of pride, at ang pagsuway sa utos ng Diyos. Kaya mula noon, mga kapatid, ang tao na ay naging makasalanan sa harapan ng Diyos. So magandang araw sa ating lahat, mga kapatid. Sana po, mayroon po kayo natutunan sa mga aral po na ating po pinag-aaral sa araw na ito. At tara, patuloy niyong subaybayan, mga kapatid, ang susunod pang mga topic tungkol sa God's plans of salvation. Napakalabong mga kapatid, balikan po natin yung mga aral na yun sapagkat kung po natin ay makikita po natin yung ating kalagayan dati at makikita din natin yung ating kalagayan ngayon kung ano na po ang kalagayan natin sa ating kaligtasan. So isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Diyos sa sana po sa mga susunod na video po natin ay subaybayan nyo po. Kasi ang susunod na po natin tatalakayan yung effect na ng sin, yung effect ng sin. Ano ba nung naging epekto ng kasalanan? Nung nagkasala na si Eva at si Adan, ano ang naging epekto na sa tao? Yun po ang susunod po nating talakayan, mga kapatid. Para makita po natin ano na ang naging kalagayan, ano na ang naging kalagayan ng tao pagkatapos na pumasok ang kasalanan sa libutan. Sana po, mga kapatid, pagtsagaan nyo pong subaybayan ang mga video ito. At sana, katulad na aking panalangin sa Diyos sa lahat, ay mayroon po tayong natutunan sa ating mga pinakinggan sa araw na ito. Nakita po natin ang dati nating kalagayan, ang dating kalagayan ng tao. Kung tingnan po natin, ang tao pala, bago pumasok ang kasalanan sa libutan, napakaganda pala ang kanyang kalagayan. Tao pala, kung tingnan po natin, nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Nilalang ng Diyos, kung tingnan po natin, para inilagay sa isang mataas na kalagayan. Nilalang ang tao ng Diyos para ilagay sa isang napakagandang environment. Para enjoy na lang niya ang lahat ng provision ng Diyos. Para enjoy na lang lahat upang alagaan ang mga linlang ng Diyos. Para makapiling ang Diyos sa financial at. Kaya lang, ang nakalulungkot ang tao, nung dumating si Satanas, ang tao ay nadaya sa kabila ng lahat na napakagandang kanyang kalagayan, ang tao pa rin ay nadaya. Kaya naman, kung tingnan po natin, ang tao ay naging makasalanan na sa harapan ng Diyos sa lahat. Kaya nga po, sa mga susunod po pong video po natin, ang tatalagayin po na natin ngayon, ay ano yung epekto ng kasalanan sa tao pagkatapos na sila ay nagkasala. So marami pong salamat. Pagpalain tayo ng Diyos sa lahat. Sa ating po yung magbukas ng isang panalangin. Nakilang Diyos sa lahat sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Kami, Ama, nagpapasalamat sa iyong kaputihan po sa amin. Salamat sa lahat sapagkat, Panginoon, sinamahan mo po kami sa iyong pag-aaral na ito. Amang dakila na makapayaran sa lahat, sana po sa mga kapatid kong sumubaybay, Panginoon, sa bidyong ito. Mayroon po nawa, Panginoon, mayroon po nawa silang natutunan. Huwag mo nawa hayaan sa lahat na hindi po sila makapulot, Panginoon, ng mga aral na, Panginoon, na pwedeng magbigay ng encouragement upang sariwain
Diyos sa lahat. Ang mga aral, Panginoon, na amin pong pinag-aralan. Dakilang Diyos sa lahat. Sana po, palain mo po ang mga kapatid kong ito na sumusubaybay, Panginoon, ng video ito. Kung di man Diyos sa lahat, makita po namin, Panginoon, ang dati pong kalagayan ng tao bago pumasok ang kasalan sa libutan. Maraming salamat, Panginoon Diyos sa lahat, sa iyong kabutihan po sa amin. At salamat sa iyong Banal Espiritu Santo. At siyang patuloy, Panginoon, na kumilos po sa amin, nanguna po sa amin, at gumabay po sa amin sa iyong pag-aaral sa araw nito. Ito pang aming dalangin. Binabalik po namin sa iyong lahat ng kapurihan, ng karangalan, at kaluwalhatian. Sa pangalan po ng Panginoon Kristo, ito pong aming dalangin. Amen. Praise God. Hallelujah. Pagpalain tayo ng Diyos, maraming salamat sa mga kapatid. Pag-iusap po, subaybayan niyo po yung mga susunod po nating topic. At aralin na po natin yung ano ba ang epekto ng kasalanan pagkatapos na pumasok sa sanlibutan. Puri ng Diyos, maraming salamat. Pagpalain tayo mga kapatid.